3 p.m. gang, as usual, alas 4 ng hapon, 4:36 ng hapon to be exact. Maaraw, may hangin, kahit maalinsangan. O, tignan nyo. Maganda yung panahon, sayang yung panahon kung hindi tayo mag-exercise. So, katulad ng dati, ganun pa rin ang gagawin ko. 17 na pull-ups, tapos 17 din na repetitions ng burpees para dagdag pagod, dagdag laspag. Watch! Medyo mangilo-ngilo as usual. So, natapos yun, diretso agad sa burpees. Buksan ko to para yun, 17. Diba? May konting hingal na. So, yun. Sapatos na ako. Tapos jogging sa labas. Ganun ulit. 4:55. Exact time na nag-start tayo mag-jog. O, ayan. Nasikat ng araw eh. Ganda ng lapat ng araw sa utis ko. Nakakaganda ng lighting sa camera. Nakakaitim ba to? Ganitong sikat ng araw sa alas 5 ng hapon. Nakakasunog ba to ng kutis? Okay lang naman masunog paminsan-minsan. Tignan nyo yung kalagayan ng daanan. Yeah. So ganon, balik ulit. Mag-jogging ako doon. Kukwentuhan tayo pa nag-jogging ako. Tapos stretching drills. Tapos merong 2 minutes na sprint para makita sa camera na nahihirapan ako. Okay, umaya ulit. 14 minutes in the process nitong pagja-jogging. Nangyari na nga ang iniisip ko. Yung init ng araw medyo nakadagdag sa pagod. Dati nang mabigat yung katawan ko, dati nang bumibigat-bigat yung katawan ko. Masala ko nararamdaman yung bigat dahil sa init. Yan yung mga typical na senaryo kapag tine-training mo yung katawan mo at nagpapalakas ka. So, aminado tayo na merong struggle, aminado tayo na merong hirap. Pero that's the point nga eh. Yan nga ang point nitong training na to eh.
Haharapin mo yung hirap, kakainin mo yung hirap. Kakainin mo yung inat ngayong araw na yan. Titiisin mo yan. Tiisan mo yung bigat sa legs, yung dagdag na bigat sa lungs, sa paghinga mo. That's the point. Kaya tayo nagiging proud eh. Kaya tayo nagkakaroon ng dopamine overflow sa paggawa ng mga ganitong bagay. Kasi alam mo na may struggle involved. Pero goods na goods lang. Have to live with it. At yan mo yung senaryo dito. Mga sasakyan. Yun. So medyo nakapag-isip na ako ng itatopic ko. Inisip ko siya kanina habang nakapatay yung camera. Kasi pag nag-type ka sa ChatGPT, AI, gumamit ka ng AI tool. Nagtanong ako doon, sabi ko, what is the common struggle of boys here in the Philippines when it comes to dating? Isa sa common struggle ay yung mga frustration sa kanilang mga love life. Frustration sa mga babae nila. Either binasted, either niloko, nag-break, iniwan, ganun. Mga parang ano siya. Lagi siyang, puro sila mga sapul. Puro sapul yung mga emosyon ng mga lalaki. Yun yung struggle, yun yung frustration. Love life. Kumaga, yung majority ng mga lalaki dito sa Pilipinas, wala sila sa status na okay ang love life ko, okay ang dating experience ko. Mas marami ang frustrated sa kanilang mga dating experiences. Yun ang sinasabi. Kaya alam mo, dahil dun sa insight ng AI na ganun, naisip ko, hindi totoo yung yung nag-trend, yung akala natin. Yung akala natin, marami ng mga lalaki ang na-convert into hustlers. Siguro maaari na dagdagan, pero kung na-convert na ba yung mga lalaki from being die-hard, hopeless romantic to someone na focus na lang sa pera niya, focus na lang sa hustling niya. Tingin ko hindi eh. Hindi ganun na nangyari. Siguro naging trend siya. Marami na-inspire na sumubok. Pero nag-fail. Kasi totoo naman talaga eh. Hindi naman talaga madali ang hustling eh. Hindi. Hindi madaling patagusin ang hustling dito sa Pilipinas na hindi naman karamihan sa atin, karamihan sa mga Pilipino, hindi naman tinuturuan ng skill kung paano nila ipapanalo yung hustling nila. Maraming mga nag-uumpisa ng hustling, talagang nangangapa. They don't know what to expect.
Maraming failure na ikinakagulat nila na gano'n pala. Kaya congrats nga dun sa mga tumatagos, eh. Congrats dun sa mga matitibay na kumakapit pa rin. Kasi gano'n talaga yun, eh. Yun lang talaga ang solusyon niya, eh. Saang bilang ka ba mapupunta? Saang kategori ka ba nabibilang? Kategori ka ba nung mga lalaki na die-hard hopeless romantic? O kategori ka ng lalaki na hustling para sa magandang kinabukasan? Oo, pili ka. So 20 minutes na jogging na 'to, gano'n pa rin, tumitibok yung ano ko, nagsa-side stitch ako. Side stitch ang tawag nun, eh, sa mga runners, side stitch. Di ko alam kung dahil tinatamad lang talaga akong tumakbo ngayon o dahil mainit yung araw. Pero yun ang pinapakita ko dito sa inyo. Itong running, maraming beses ko na 'to ginagawa. Maraming beses ko rin 'tong hindi na-e-enjoy. Maraming beses ako nabubwisit ng dahil dito. Nabubwisit in the process, pero 'pag natatapos, okey naman na. Pero tinutuloy pa rin natin siya, ine-execute pa rin natin siya. Kasi ayun nga, kung hindi mo 'to gagawin, kung bakante yung oras mo, talagang most likely babagsak ka sa kategori ng ano, hopeless romantic little boy. Magiging gano'n ka talaga. So yun, may naalala ako, in relation sa ang hirap mag-training, ang sakit sa katawan pero gagawin mo pa rin. Na-realize ko 'pag lalaki ka, malamang 'to mga matatanda lang makaka-gets, eh, yung mga bata malamang 'di pa maintindihan, eh. Siguro kung 29 years old below ka, siguro gano'n, 'di mo 'to maintindihan. Pero ako, base sa mga nakakausap kong tao, nakausap kong mga lalaki may pamilya na, gano'n. Kahit nandun na sa ano, kahit mga successful na mga lalaki, lalaking maraming pera, lalaking malakas sa chicks, lalaking kumpleto naman yung pamilya, hindi pa rin nawawala talaga. Parte talaga ng buhay ng lalaki, parte ng buhay ng man na maiinis ka pa rin sa buhay mo. Maiinis ka sa buhay mo kahit kahit makuha mo talaga lahat. Kaya 'pag tinignan mo si Willie Revillame, 'di ba? Dami niya ng pera, pero mainitin pa rin yung ulo niya. Gano'n talaga. Dahil din siguro sa testosterone ng lalaki 'yun. Kaya dapat ang testosterone mina-manage. Kasi 'pag hindi mo na-manage yung testosterone mo, kaya ka ring ipariwara niyan. Kaya gagawin mo 'tong mga bagay na 'to, nag-e-exercise ka. So 'yun, buhay mo bilang lalaki, lalo na 'pag tumanda ka, parte na talaga na lagi kang naiinis sa buhay mo. Lagi mo nakikitaan ng pangit yung buhay mo, gano'n talaga. Kasi naalala ko nung maliit ako, karamihan naman sa mga pinangarap ko, nakuha ko na ngayon, eh. Nakuha ko na yung mga pinangarap ko nung maliit ako. Pero gano'n pa rin,
Hindi ko pa rin nauubos yung mga reklamo sa buhay ko. So yun, yung number 1, tatanggapin mo yun, step 1. Tatanggapin mo na as a man, kahit sandaling ka ng buhay, you will hate your life. Ganun talaga. From time to time, you will hate your life. Ngayon, ano step 2? Ang step 2 doon, you hate your life kasi parang naging normal na nga yun sa mga lalaki. Pero, you manage that hate, you control that hate, ngingiti ka pa rin. Hate mo yung buhay mo, marami kang kinaiinisan. Pero, makikisama ka pa rin ng mabuti sa mga tao, ngingitian mo pa rin sila, i-inspire mo pa rin yung tao. Kahit ikaw sarili mo yung totoo, hate mo na yung buhay mo, nababad trip ka na talaga. Inis ka na parang gusto mong pagkukutosan lahat. Yun. Ganon yung katotohanan, pero ngingiti ka. Hindi ka pa rin dapat grumpy sa harap ng maraming tao. Kasi isipin mo, kung yung bad trip mo na yun, kung yung hate na yun, hindi mo na ma-manage, tapos i-express mo sa mga tao makakasalubong mo, ibubuhos mo sa mga kamag-anak mo, eh ayaw na nila sa'yo. Baka mapaaway ka pa ng malala. Baka maupakan ka pa sa daan. Ganun. So, 27 minutes. 5:22. 27 minutes of jogging. So, ang gagawin ko ngayon, sunod, pupunta ako doon sa bakanteng lote na yon. Doon ako stretching, running drills, inom ng tubig, sprint, tapos uwi. Let's go! Init. Tubig. Medyo mainit siya pero alam kong ang ganda ng lapat ng video na to sa camera dahil maganda yung lighting. Okay, ready na tayo. 2-minute sprint. Minute na yun. Last 1 minute. Woo!
30 seconds. Ah. Woo! Last 20 seconds. Okay. Yeah. Tapos na. Ah. Woo. Woo. Ah. Alpha male, mabubuam. Hindi man doon. International level na mga napupuntahan niya. Hindi pa na. Hindi pa na. Ang klase na yung makina ka na ni Dons na work. Sa barko. Madudulas to eh. Saka sinasampahang mga bato. Diba? Pinabayo. At yung mga umaakyat sa kanila na opportunity. Hey! Diba na? Magsumusubo ng ego. Ay, ito mga hindi nakakalam. Ito kasing tropa namin si Dons. Keeper to. Diba? Yes, yes, sir. Kaya laging nasampa sa kanya yung mga oportunidad. Yung mga Oportunidad na makapag-travel. uniform.